Sa lahat ng aking mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Sa loob ng mahabang panahon, hindi nalihim sa atin ang plano ng Pilipinas na magkaroon ng sariling multi-role fighter jets. Ito ay bahagi ng ating pangarap na mapalakas ang ating kakayahang ipagtanggol ang ating himpapawid at teritoryo. Maraming bansa na ang lumapit at nag-alok ng kanilang mga makabagong sasakyang panghimpapawid. Tunay ngang nakakaakit at magaganda ang mga alok na natanggap natin, mula sa iba't ibang uri ng eroplano na may kani-kanyang lakas at katangian. Ngunit, sa kabila ng kagandahan ng mga ito, laging may isang malaking hadlang na humahadlang sa atin, ang kakulangan ng pondo. Ito ang naging paulit-ulit na kwento natin, may pangarap, may mga alok, pero kulang ang budget. Kaya naman, hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahanap ng pamahalaan ng sapat na pondo para maisakatuparan ang proyektong ito. Ang bawat hakbang ay maingat na pinag-iisipan, dahil bawat pisong gagastusin ay dapat may katapat na tunay na halaga at serbisyo para sa bayan. Ngunit kamakailan, may lumabas na isang balita na nagbigay ng bagong pag-asa at kaba sa ating mga kababayan. Ayon sa ulat, ang Pilipinas ay naghain na ng kahilingan para sa paghahatid ng mga makabago at may 2 engine na fighter jets mula sa isang bansa. Ang inaasahang pagdating o delivery nito ay nasa pagitan ng taong 2027 hanggang 2029. Kung ang balitang ito ay magiging totoo, marami ang nagsasabing maaaring lihim ang ilang bahagi ng transaksyon upang maprotektahan ang proseso ng ating modernisasyon. Ito ay isang paraan din upang hindi agad malaman ng iba ang ating mga galaw at plano bilang bahagi ng estratehikong paghahanda. Marami sa atin ang sabik ng malaman kung anong uri ng eroplano ang pipiliin ng pamahalaan. Matagal na tayong naghihintay, at ang bawat balita ay parang patak ng ulan sa tigang na lupa, hinihintay natin ito ng may pag-asa. Sana nga ay maging totoo ang balitang ito at matupad na rin ang ating matagal na pangarap. Pero bago natin himayin ng mas malalim ang mga detalye, nais ko munang magpasalamat sa inyong suporta. Mga kababayan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang balita at pagsusuri. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ayon sa isang balita, at base na rin sa pahayag ng opisyal mula sa Korea Aerospace Industries, na ang Pilipinas ay pormal nang humiling para sa paghahatid ng kanilang bagong gawang eroplano, ang KF-21 Boracay. Ang nakatakdang oras ng pagdating ay nasa pagitan ng 2027 hanggang 2029. Ang panahong ito ay akmang-akma sa siklo ng pagpaplano o Horizon 3 Planning Cycle ng hukbong himpapawid ng Pilipinas or Philippine Air Force. Ang kahilingang ito ay direktang nakakonekta sa kasalukuyang transaksyon o procurement natin kasama ang South Korea para sa mga eroplanong FA-50PH. Tandaan ninyo na ang FA-50PH na mayroon na tayo ngayon ay malaking tulong na sa atin, ngunit ang KF-21 ay mas mataas ang antas at mas powerful. Sa bahagi naman ng South Korea, malaki ang kanilang plano para sa eroplanong ito. Layunin nilang magkaroon ng hindi bababa sa 120 na unit ng KF-21 Boracay pagsapit ng unang bahagi ng dekada 2030. Ang malaking bilang na ito ay hindi lamang para sa sariling gamit nila, kundi para rin matiyak na magkakaroon ng matibay at tuloy-tuloy na produksyon. Kapag matatag ang kanilang produksyon, mas madali at mas mabilis silang makakapagbigay o makakapag-export para sa mga bansang interesado, tulad ng Pilipinas. Ang kahilingan natin na matanggap ang mga eroplano mula 2027 hanggang 2029 na ay may malaking kahulugan. Ipinapakita nito na ang KF-21 ay hindi ituturing na hiwalay o mag-isa lamang na pangkat ng eroplano. Sa halip, isasama ito at gagamitin kasabay ng ating mga kasalukuyang FA-50. Ito ay magandang hakbang dahil magkakaroon tayo ng maayos na paglipat mula sa mga lumang gamit patungo sa mas makabago, nang hindi masyadong nakakaabala sa ating mga operasyon. Alam naman natin na marami pang ibang pagpipilian ang Pilipinas. Mayroon tayong F-16 Fighting Falcon mula sa Estados Unidos, at ang JAS-39 Gripen mula sa Sweden. Pareho ring magagaling at subok na ang mga ito sa larangan ng digmaan. Ngunit, mayroong kalamangan ng South Korea. Dahil mayroon na tayong FA-50PH, sanay na ang ating mga piloto at mga tauhan sa sistema ng pagsasanay, paggamit at pagpapanatili o support chains ng mga produktong Koreano. Para sa pamahalaan,
Ito ay praktikal na konsiderasyon. Tinitimbang nila ang pagiging komplikado ng pagpapatakbo ng iba't ibang uri ng eroplano, ang gastos sa paglipat o transition costs, at ang kasiguruhan na makukuha natin ang mga ito sa takdang oras, lalo na't sa kasalukuyan ay mahigpit na ang merkado at marami nang nakabok na pwesto hanggang taong 2030. Ano nga ba ang meron sa KF-21 Boramae na kaakit-akit sa atin? Ito ay isang multi-role fighter jet na may dalawang makina o twin engine. Ang bawat isa ay gawa ng General Electric F414GE400K turbofan engine. Ang bawat makina ay may lakas na makapagbibigay ng humigit kumulang 22,000 libra ng tulak o thrust kapag ginamit ang afterburner. Dahil dito, kayang umabot ng eroplano ang bilis na hanggang Mach 1.8 or nasa 2,205 km/h. Mas mabilis ito kaysa sa kasalukuyang FA-50PH na may bilis na 1,852 km/h lamang. Ang sakop nitong layo o combat radius niya ay lumalampas sa 1,000 km, depende sa uri ng misyon. At higit sa lahat, may kakayahan itong magkarga ng gasolina habang lumilipad o aerial refueling, na nagpapahaba ng oras na kaya nitong manatili sa ere. Sa kagamitan naman, ang KF-21 ay mayroong makabagong sistema. Ang sentro ng mga sensor nito ay ang sariling gawang Active Electronically Scanned Array, AESA, radar ng South Korea, na binuo ng Hanwha Systems. Bukod pa rito, mayroon din itong Infrared Search and Track System, IRST, na kayang makakita ng mga target kahit hindi gumagamit ng radar, at mayroon ding pinagsama-samang electronic warfare package para makapagligtas sa sarili laban sa mga banta. Pagdating naman sa mga sandata o armas, kumpleto ito. Mayroon itong Beyond Visual Range Air-to-Air missiles para sa mga kalaban na malayo, Short Range Air-to-Air missiles para sa malapitan, mga bombang tumpak ang tama o precision-guided bombs, pati na rin ang mga sandatang pangsasakyang pandagat o anti-ship weapons. Bagamat sa simula ay wala pa itong panloob na lalagyan ng sandata o internal weapon base, malawak pa rin ang sakop at gamit nito sa iba't ibang uri ng misyon. Tingnan naman natin ang aspeto ng gastos at pagpapanatili nito. Ang karaniwang presyo ng bawat unit ng KF-21 sa simula ng produksyon ay nasa pagitan ng $80 milyon hanggang $90 milyon, depende sa kung anong uri ng kagamitan at suporta ang kasama. Kung titingnan natin ito, kung sakaling bibili ang Pilipinas ng 12 hanggang 24 na unit ng KF-21, ang kabuuang gastos ay aabot sa $1 bilyon hanggang $1.5 billion. Kasama na rito ang pagsasanay, mga ekstrang pyesa, at paunang suporta. Ngunit hindi lang ito basta pagbili ng eroplano. Ayon sa mga usapan, may posibilidad ding magtatag ng pasilidad para sa pagkukumpuni, pagpapanatili, at pagbabago o maintenance, repair, and overhaul, MRO, facility dito mismo sa Pilipinas. Ang iminumungkahing lugar para dito ay sa Clark Air Base sa Pampanga. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng ganitong infrastruktura ay nakadepende sa kung gaano karami ang bibilhin nating mga eroplano. Mas malaki ang order, mas malaki rin ang tayansa na magkaroon tayo ng sariling pasilidad. Sa panahon ngayon, kung saan ang mga linya ng produksyon ng ibang uri ng fighter jets ay puno na at nakabok hanggang taong 2030, ang alok ng KF-21 ay tila napapanahon. Nagbibigay ito ng tiyak na petsa ng pagdating, dahan-dahan ngunit tiyak na pagtaas ng kakayahan, at ang opsyong magkaroon ng sariling paraan ng pagpapanatili dito sa ating bansa. Gayunpaman, tandaan natin na ang huling desisyon ay nasa kamay pa rin ng ating pamahalaan. Ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng magagandang gamit. Ito ay tungkol sa kapayapaan, seguridad, at proteksyon para sa bawat Pilipino. Ito ay simbolo ng ating pagbangon at pagiging handa na panindigan ang ating karapatan at teritoryo. Marami pa tayong dadaanan, marami pang pag-uusapan, at marami pang magbabago. Ngunit ang mahalaga ay hindi tayo tumitigil sa pangangarap at pagkilos para sa ikabubuti ng ating bayan. Iyon lang muna, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hangad ko ang inyong kaligtasan at ang pag-unlad ng ating bayan. Muli, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Paalam at mabuhay ang Pilipinas!